ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na pinagkakaitan ng mariwasang buhay. Simula pagkasilang, kaya kapag umayon sa kanila ang tadhana, ay kay sarap sa pakiramdam ng dala nitong kaunting kaginhawahan. Pero minsan ay nagiging paborito silang bigyan ng pagsubok ng kapalaran. Ikaw, kabarangay, meron ka bang pagsubok na pinagdaraanan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Sa totoo lang, recently ko lang po na-discover ang programa ninyo sa radyo nang minsang nainip ako. Eksakto 12:00 ng tanghali. Tapos ay naisipan kong buksan ang radyo para magpatugtog pero narinig ko kagad ang boses ni Papa Dudut habang nagbabasa ng sulat ng kabarangay natin. At doon na nga ako nainganyo na makinig at tapusin ang kwento ng araw na yon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang halo-halong emosyon na nararamdaman ko habang nakikinig. Nandun yung gigil, tuwa, lungkot at pakikisimpatya sa pinagdaraanan ng letter sender. Simula noon ay minamarathon ko na online ng iba pang mga istorya na pinabadala sa inyong istasyon. Tapos isang araw ay naisip kong sumulat. Nang makita ko ang email address ninyo kung saan ay pwede ako magpadala ng aking kwento, Papa Dudut. Pero bago ko ilahad ng kwento ng buhay ko ay itago nyo na lamang po ako sa pangalang Alona. 31 years old, taga Cubao at may 2 anak. Dati po ako nagtatrabaho sa isang private company under finance department. Palibas ay related doon ang kursong tinapos ko sa kolehiyo na business administration, major in financial management. Pero ngayon ay tuluyan ko ng niyakap ang pagiging full-time mom ng mga anak ko sa pangalawa ko na panganay naman namin ng kasalukuyang kong ka-live-in partner. Pero bago kami magkakilala ay meron na akong 5-year-old son sa unang lalaking minahal ko na nakit at nang iwan lang sa akin ang ex kong yon. At kahit ang tiyahing kong si Auntie Marie, ay abot langit pa rin ang gigil sa kanya, Papa Dudut. Auntie Maring! Auntie Maring! Nandito ako sa kusina, Alona. Nandyan lang po pala kayo. Ay, bakit po kayo naghuhugas ng pinggan? Nakakahiya ako na po dyan, Auntie. Nick, bakit ka naman mahihiya? Tsaka ako narito. Patapos na ako, oh. Itong mga mangkok na lang. Sige po, pero bukas ako na po maghuhugas dyan, ha? Parang ito lang. Kayang-kaya ko na to. Tsaka galing ka pang trabaho, alam kong pagod ka. Kaya pagkatapos mong kumain, dapat nagpapahinga ka na kasama yung anak mo. Opo, pero ayos lang naman kasi maliit na bagay lang po yung paghuhugas ng pinggan kumpara sa pag-aalaga nyo sa anak ko. Bukod pa yun sa patuloy na pagtulong at pagsuporta nyo sa akin. Syempre, tsahin mo ko. Pero para na rin kitang anak, kaya nga susuportahan at tutulungan kita. Sa katunayan, mas paborito pa kita kaysa sa mga anak ko. Auntie naman? O bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, ah. Baka po marinig ng mga anak nyo kung ano pa yung isipin nila. Hayaan mo silang marinig para malaman nila na hindi ako natutuwa sa kanila kasi bastos sila at palasagot sa akin. Buti ka pa. Kahit hindi ka nanggaling sa sinapupunan ko, ginagalang mo ko't nirerespeto. Para ko na po kayong nanay. Kayo na po nagpalaki sa akin kaya sino ko para bastusin kayo? Salamat, Alona. Ay, tapos na ako maghugas. Halika. Upo muna tayo dun sa may sofa. Sige po. Auntie, may ibibigay po pala ako sa inyo. Ito po, kunin nyo na. Ano ba yan?
Bakit ang dami naman yan? Sweldo ko po kasi ngayon, tsaka kaunti lang naman yan. Para lang may pambayad kayo sa kuryente at pang-grocery na mga kailangan natin sa bahay. Oo nga, pero may pera naman kami ng uncle mo. Sa'yo na yan, itabi mo na yan. Sige na po, kunin nyo na. Nakakahiya kasi nakikitira kami rito ng anak ko tapos hindi kami mag-aambag. Nag-aambag kayo, tinatanggihan ko lang kasi hindi naman kailangan. Tsaka na lang, pag na-short kami, sige. Pero yung perang yan kinita mo, kaya itabi mo at gastusin nyo ng anak mo. Sure po kayo, auntie? Oo naman, itabi mo na yan. Thank you po. Pandagdag ko na lang sa savings ng anak ko. Pero kung magbagong isip nyo, pwede ko naman ibigay sa inyo. Ang kulit, ang kulit. Mana ka talaga sa nanay mo, no? Ganyan din siya nung mga bata pa kami. Ayan, bigla ako na lang tuloy na miss yung bunso naming yon. Kasi siya yung star ng pamilya, yung maingay, magulo, yung malakas tumawa pero malambing at mahilig yumakap. Kaya nga nung nawala siya kasama ng papa mo, nalungkot talaga ako ng husto. Ako na kasi yung nagpalaki doon. Kita ko nga po sa mga picture nyo ng bata kayo na sobrang close nyo. Sayang, maaga silang nawala ni tatay. Hanggang ngayon, napapaisip pa rin po ko kung anong buhay ang meron ako sakaling hindi sila maagang namatay. Ay, hindi ko rin alam. Pero sigurado akong proud ang mga magulang mo sa'yo kasi kinaya mo. Nakagraduate ka, may magandang trabaho. At higit sa lahat, may cute na anak. Utang na loob ko po sa inyo lahat ng magagandang bagay sa buhay ko, auntie. Kasi kung hindi nyo ako kinupkop at pinag-aral ni uncle, baka sa kangkungan ako pulutin. Nakikitaan ka kasi namin ng potensyal kaya hindi kami nagkamali na pag-aralin ka. At kahit nung nabuntis ka't nagkaanak, pinatunayan mo sa amin na hindi yun hadlang para magsikap ka sa buhay. Kaya lang, sa sobrang sipag mo naman, lagi ka nagkakasakit. Ingatan mo naman ang sarili mo. Alalahanin mong maliit pa yung anak mo. Opo, salamat sa paalala. Minsan lang talaga nakakalimutan ko kasi subsob ako sa trabaho. Wag kang masyadong subsob sa trabaho. Mag-love life ka rin. Baka panahon na para magkapamilya ka. Hindi ko po prioridad ang pagla-love life, auntie. Masaya na ako na kami lang dalawa ng anak ko. Ang akin lang naman, hindi ka na bumabata. Ikonsidera mo pa rin ang pagpapamilya kasi masarap pa rin yung may katuwang. Papadudot, hindi ko talaga priority ang pakikipagrelasyon bago ko nakilala ang live-in partner ko. Totoo kasi ang buong atensyon ko sa anak ko at hanggat maaari ay gusto kong maging hands-on sa pagpapalaki sa kanya. Pero hindi naman yun pwede dahil kailangan kong kumayod para sa pagkain namin at future niya. Mabuti na lang dahil nandyan ang auntie Maring ko na tinuring ko na ring parang tunay na ina. Siya na kasi ang kumupkop at nagpalaki sa akin noong maaga kong naulila sa mga magulang dahil sa isang aksidente. Hindi ko na lamang babanggitin ang tungkol doon pero nasa edad 7 ako nang sabay mawala sa akin sina nanay at tatay. Tapos, solong anak pa ako. Una akong tumira sa lola ko pero noong namatay siya pagkalipas ng 3 taon ay si Auntie Maring na ang kumuha sa akin. Nang mga panahong yon ay meron siyang asawang seaman at halos kay dad ko ang pangalawa niyang anak. May part or may 4 na anak ang tiyahin ko na masasabi kong parang mga kapatid ko na rin. Pero syempre, hindi rin naman naging magaan ang pagtira ko sa kanila dahil halatang halata na ako ang paborito ng mama nila. Simula noon ay pinagselosa na nila ako at binubuli. Pero napagtiisan ko yon nang hindi nagsasabi sa auntie ko. Ayoko kasi na mag-away-away sila dahil lamang sa akin papadudot. Fast forward. Nang nabuntis at iniwan ng dati kong karelasyon ay sobrang devastated ako. By the way, nakabukod na ako noon at may sariling trabaho dahil 24 na ako pero pinatira ulit ako ni Auntie Maring sa kanila para raw maasikaso niya ako at maalagaan pagpanganak ko. Siyempre tutol at nagalit yung ibang anak niya pero sa huli wala rin naman silang nagawa papadudot.
Noong nanganak ako sa panganay ko ay naging sentro siya ng kaligayahan sa bahay nila auntie. Yun ang dahilan kung bakit nag-asawa agad ng ibang pinsan ko para magka-baby. Pero ewan ko ba? Pero paborito talaga ng tiyahin ko at ng asawa niya na umuwi na rin sa Pilipinas yung anak ko. Sila din ang nagtulak sa akin na bumalik sa pagtatrabaho habang inaalagaan nila ang anak ko, Papa Dudut. Malaki ang utang na loob at pasasalamat ko sa kanila dahil patuloy nila akong tinutulungan at sinusuportahan. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na magsisika para sa anak ko, pero hindi ko naman alam na biglang kakatok ang pag-ibig sa puso ko nang dumating sa aking buhay si Winston, Papa Dudut. Maglilimang taon na ako sa pinapasukan kong private company nang dumating si Winston. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon at pang third company na niya yon. Graphic artist ang posisyon niya at nakasalubong ko siya sa hallway ng araw ng interview namin. Aaminin kong nalabat first sight ako sa kanya kasi ang gwapo niya. Moreno, maganda ang panga, mapungay ang mga mata at kulot ang kanyang buhok. Lahat yon ay tipo ko sa isang lalaki kaya naging crush ko na kaagad siya ng araw na yon. Noong nakapasok siya sa company namin ay sobrang saya ko kasi araw-araw ay pwede ko na siyang masilayan. Papa Dudut, feeling teenager talaga ako noon kung kiligin hanggang sa nalaman ko na lamang na crush niya rin ako at hiningi niya ang number ko at ka-department kong lalaki na close niya rin that time. Doon na kami simulang nag-usap at nagkapalagayan ng loob. Naging kami at dahil medyo ilang taon na akong hindi nakakaranas ng romansa. Aminado akong naging mapusok ako sa unang gabi naming magkasama, Papa Dudut. Pagkalipas ng 1 buwan, nangyari ang hindi dapat mangyari sa amin. Anong sabi mo, Alona? Buntis ka? Opo, auntie. At si Winston po ang ama. Hello po, Auntie Maring. Ay, hello rin, Winston. Pasensya na po kayo kung biglaan yung nangyari. Pero pangako, pananagutan ko naman po si Alona at yung magiging anak namin. Biglaan talaga kasi nakukwento ka pa lang sa akin ni Alona na manliligaw niya tapos biglang ayan, nabuntis mo na agad yung pamangkin ko. At tama lang naman na panagutan mo siya pati yung dinadala niya kung ayaw mo tamaan ka sa akin. Auntie, wag niyo naman pong takutin si Winston. Okay lang naman kasi naiintindihan ko si Auntie. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Baka naman may gusto kang sabihin sa akin, Alona. Akala ko ba manliligaw mo pa lang to? Pasensya na po pero hindi ko po pala nabanggit na sinagot ko na po si Winston. Kaya kami na po. Boyfriend mo na? Opo. Ay, grabe, nakakatampo. Akala ko pa naman ako yung unang makakaalam kapag nagka-boyfriend ka na ulit. Wag na po kayo magtampo. Kayo pa rin naman po yung unang nakaalam. Kahit na, hindi mo pa rin sinabi sa akin agad. Sinabi mo na lang ngayon kung kailan may laman na pala yung tiyan mo. Pasensya na po ulit kayo. Wag po sana kayo magalit sa akin. Hindi naman ako nagagalit sa'yo. Nasa tamang edad ka na para magkaanak ulit. Ang akin lang, sana nasa tamang lalaki ka na rin mapunta. Hindi katulad nung tatay ng panganay mo. Pinapangako ko po na aalagaan at mamahalin ko po si Alona at ang magiging anak namin, Auntie. Kaya wag na po kayo mag-alala sa kanya. Siya lang at yung magiging anak ninyo? Paano yung apo ko? Yung panganay ni Alona? Tanggap po ni Winston ang anak ko kaya wala po kayong dapat ikabahala. Malapit po siya sa mga bata. Sa totoo lang siya ang paboritong tito ng mga pamangkin niya. Mabuti kung ganon. Ayoko lang naman na maetsapwera yung apo ko kapag pinanganak na yung baby nyo. Wala po mangyayaring ganun. Wala po ako magiging paborito. O siya, paano na yung magiging setup nyo niyan? Yun nga po yung dahilan kaya kinausap namin kayo. Napagkasunduan po kasi namin ni Winston na lumipat at tumira sa bahay nila pansamantala. Hanggang makaipon lang kami ng pera para makabukod. Ano ka mo? Aalis kayo rito sa bahay? Iiwan nyo na kami? Dadalaw naman po kami rito, auntie. Dadalasan namin para magkita pa rin tayo palagi.
Wala naman akong magagawa kung yan yung desisyon nyo. Basta dapat safe kayo ng apo ko doon sa bago nyong titirhan. Sino kasama nyo sa bahay nyo, Winston? Yung mama ko lang po at siya rin yung may gusto na tumira sa amin si Alona. Nakilala mo na ba yung nanay ni Winston? Sa video call pa lang po. Plano naming pumunta sa kanila pagkagaling namin dito para makilala na ako ng mama niya, auntie. Excited na po si mama na makilala si Alona. At masayang masaya po siya nung nalaman niya na magkakaapo na siya. Kung ganon, masaya na rin ako para sa inyo. Basta ang gusto ko lang, alagaan mo si Alona sa inyo ha. Kasi parang anak ko na yan, ako nagpalaki dyan. Sa oras lang talaga na malaman ko na pinaiyak mo siya doon, babawiin ko sila sa'yo. Hindi po mangyayari yun. Kasi mahal na mahal ko po si Alona, auntie. Ganyan lang talaga, auntie ko. Overprotective sa akin. Kaya nga mahal na mahal ko yan eh. Kahit wala na akong nanay, pinaramdam niya sa akin ang aruga ng isang tunay na ina. Siyempre, dapat alagaan at mahalin ka rin doon ni Winston. O siya, tama na muna tong usapan na to. Nagluto ako ng ginataang tulingan doon. Sabi mo, paborito yun ni Winston, di ba? Na-excite kasi ako nung sinabi mong bibisita siya. Nagulat lang talaga ako nung nalaman kong buntis ka na. Ang pupusok talaga ng mga kabataan. Hindi na po kami mga bata. Nasa 30 anyos na po kami, auntie. Basta. Para sa akin, bata pa rin yung 30. Tara na nga. Kumain na tayo. Papadudot, hindi planadong pagbubuntis talaga ang nangyari dahil bago pa lamang kami ni Winston at hindi pa kami ready na magka-baby. Pero hindi naman unwanted kasi anak pa rin namin ang nasa sinapupunan ko. Kahit kailan ay hindi pumasok sa isipan ko na ipalaglag ang baby ko. At sinabi ko kay Winston na willing akong magpakananay para sa bata. Sinuportahan niya ako doon at inassure ako na palalakihin naming magkasama ang magiging anak namin. At kahit na malungkot si Auntie Maring sa pag-alis namin sa poder nila ay masaya naman siya at suportado ako sa bagong pamilya na bubuin namin ni Winston, Papadudot. May isang kapatid na babae si Winston pero nasa Canada ito kasama ang tatay nila na doon nagtatrabaho. Kaya ang nasa bahay lamang ay ang nanay ng live-in partner ko. Noong dalaga ako ay mahilig akong manood ng mga teleserye ng GMA na tungkol sa mga evil mother-in-law, lalo na kapag malayo yung estado ng pamumuhay ninyo ng anak niya o di kaya ay hindi ka lang niya gusto na maging bahagi ng pamilya nila. Kaya naman Papadudot, aminado po ako, nakabado ako ng husto nang ipakilala ko ni Winston sa mga magulang niya. Pero laking gaan ang loob ko nang masaya nila akong tinanggap ng pamilya nila. In fact ay excited sila sa paglabas ng magiging apo nila. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bukod sa kaligayahan na nadarama ko sa pagtanggap sa amin ng mga magulang ni Winston, ay ang galak at pasasalamat sa puso ko na hindi rin iba ang turing nila sa panganay ko. At kahit na mailap sa kanila ang anak ko dahil may pagka-introvert at nangingilala pa lamang ay hindi po sila sumuko na gawin ang lahat para mapalapit sa panganay ko. Nandyan yung lagi nilang binibigyan ng laruan at pagkain ng anak ko para lamang makipaglaro at lumapit sa kanila. Kahit na medyo gusto ko silang sawayin kasi ayokong lumaking spoiled ang panganay ko ay hinayaan ko na lamang muna dahil paraan nila yon para makuha ang loob nito. Masaya rin ako na nakikitang unti-unting nagiging close ang anak ko kay Winston na kikilalanin niya na ring tatay sa hinaharap, Papadudot. Ewan ko pero biglang nagbago yung mga priority ko sa buhay nang mangyari nang ganon kabilis sa mga bagay-bagay. Yung nakilala ko si Winston, nabuntis niya ako, lumipat kami sa bahay nila para magkasama habang pinagsisikapang makapag-ipon ng sapat na pera para bumukod.
Sa totoo lang ay naninibago pa rin ako ng mga panahong yun pero hindi naman maalis yung galak at labis na kasiyahan sa puso ko. Dahil sa wakas ay nakatagpo na ako ng lalaki na makakasama kong bumuo ng pamilya namin. At kung loloobin ng kapalaran ay mananatili sa tabi ko hanggang pagtanda namin, Papa Dudut. Grabe, ang sarap po nitong pork steak nyo, ma. The best! Aba syempre, diyan ko nabihag ang puso ng tatay nitong si Winston eh. Hindi lang pork steak ni Mama ang masarap. Masarap din kalderetang baka niya. Paborito ko nga yun nung bata ako eh. Hanggang ngayon naman, paborito mo yon anak. Oy sige, kain ka lang ha, kain lang Alona. Para naman busog din yung baby mo. Salamat po, ma. Ay, walang anuman. Excited na talaga ako sa pagdating ng apo namin eh. Kahit nga yung asawa ko na nasa Canada, laging tumatawag para lang itanong kung kumusta ka. Plano na nga nung umuwi pag nakapanganak ka eh. Isasama nga raw niya yung ate ni Winston, pati yung iba naming mga apo. Wow, talaga po? Ayos yun. Kasi miss na miss ko na rin si Papa pati si ate. At syempre yung mga pamangkin ko. Kaya nga lalong nakaka-excite. Ay, nako. Kaya lang nga may napag-usapan pala kami ng papa mo tungkol sa'yo, Alona. Ano po yun, ma? Napagkasunduan kasi namin na makakabuti sa'yo kung mag-resign ka na dun sa pinagtatrabahuhan ninyo ni Winston. Dito ka na lamang sa bahay kasama namin. Po? Oy, huwag mo sanang masamain ha. Kasi iniisip lang naman namin yung kapakanan mo. Malaki na yung tiyan mo. Tapos umaangkas ka pa sa motor ni Winston. Inatatagtag ka sa biyahe tsaka napapadalas yung pagreklamo mo na masakit yung katawan mo. Nag-aalala lang kami sa'yo at sa apo namin. Baka kasi kumapano eh. Naiintindihan ko naman po yung pag-aalala nyo pero masyado naman pong biglaan. Alam mo, tama si Mama Alona. Ha? Kaya ko naman kayong buhayin kaya okay lang na ako na lang yung magtrabaho ngayon. Kesa naman mapahamak yung magiging anak natin. Mas hindi ko yung kakayanin. Oh, kita mo na? Pati itong si Winston sang-ayon sa naisip namin ng papa ninyo. Kaya nga pumayag ka na. Mag-resign ka na dyan, tapos dito ka na lang sa bahay. Para hindi na rin kami masyadong mag-aalala. Hindi po ba pwedeng pag-isipan ko muna? Kung ako sa'yo, wag na. Swerte mo na nga kasi hindi mo na kailangan kumayod dahil masipag yung anak ko. Naku, kung sa ibang lalaki yan, baka kahit kabuwanan mo na nagkakandakuba ka pa rin sa pagtatrabaho. Tama si Mama. Kaya sana sundin mo na lang yung gusto naming mangyari. Oo, maninibago ka kasi sanay kang pumapasok sa opisina. Pero sa umpisa lang naman yun. Marami naman kayong pwedeng gawin ni Mama dito habang di ka pa nanganganak. Ay oo, tuturuan kitang magluto ng mga recipe ko para maipagluto mo na rin sa susunod si Winston. Magandang ideya nga yun, Ma. Turuan niyo rin pong gumawa ng dessert si Alona. Yung paborito namin ni Papa. Since uuwi siya rito pag naipanganak na yung baby namin. Ano ka ba? Kasama yan sa listahan ng mga recipe na ipapamana ko kay Alona. O ano, excited ka na bang magluto? Opo, excited na rin naman po ako. Excited daw. Pero bakit nakasimangot ka? Ma, normal lang yun. Kasi malungkot pa si Alona dahil aalis na siya sa trabaho namin. Pero sigurado, mag-e-enjoy rin siya rito sa bahay kasama mo. Makakapag-banding din kayo ng panganay mo. Ayaw mo ba yun? Gusto po. Kaya nga dito ka na lang. Sama-sama tayo rito at hayaan mo na yung mga lalaking yan ang magsipagbanat ng buto. Alam kong concerned lang sila sa kapakanan ko at sa baby namin ni Winston pero malungkot talaga ako sa naging desisyon nilang pahintuin ako sa pagtatrabaho. Pero sa huli hindi na ako tumutol dahil ayaw ko namang may mangyaring masama sa baby na nasa sinapupunan ko. Kaya naman pumayag na lamang akong mag-resign. Inisip ko na lamang na kapag naging full-time mom na ako ay makakasama ko na ang panganay ko at magkakaroon kami ng bonding
bago man lang ipanganak ang kapatid niya. Kapag kasi nanganak na ako ay tiyak na hindi ko na siya masyadong mapagtutuunan ng pansin at ayoko namang maramdaman niya na pinagpapalit ko na siya sa iba, Papa Dudut. At nung tuluyan na akong nakaalis sa pinagtatrabahuhan ko at nagstay at home mom na lamang ay doon na ako may napansin sa anak ko at sa pakikitungo sa kanya ng biyanang kong babae. May isang beses kasi na narinig kong umiiyak ang panganay ko habang natutulog ako. Yun pala ay nasa sala na siya kasama ang biyanan ko at nagagalit ito sa anak ko dahil tinapunan nito ng tubig ang bagong linis niyang carpet. Paglabas ko ng kwarto ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kong inambahan niya ito ng palo. Kaya naman lalong lumakas ang iyak ng anak ko. Doon na ako pumagitna at kita ko ang gulat sa mga mata ng biyenan ko, Papa Dudut. Ma, mag-usap nga po tayo. Oh, ano ba ang pag-uusapan natin? Tungkol po dun sa nangyari sa anak ko at dun sa pag-amba nyo ng palo sa kanya. Oh, ano namang meron dun? Anong problema? Hindi ko naman itinuloy, di ba? Hindi nyo tinuloy kasi dumating ako. Pero paano kung hindi ako dumating? Eh di napalo nyo na yung anak ko. Ano bang palagay mo sa akin? Nananakit ng bata? Hindi naman po sa ganon. Yun ang tinutumbok mo kaya ganon na rin yon. Ang akin lang, pwede nyo naman pagsabihan yung anak ko sa mahinahong paraan. Pinagsabihan ko na yan sa mahinahong paraan. Pero matigas ang ulo eh. Hindi nakikinig tapos iniirapan pa ako. Ewan ko ba dyan sa anak mo kung kanino nagmana? Ay baka doon sa ama. Hindi po totoo yung sinasabi nyo. Mabait po yung anak ko. Mabait daw. Sabihin mo, mukha lang. Pero nasa loob ang kulo. Ay nako, dati gusto ko mapalapit dyan kasi mahilig ako sa mga bata. Pero ngayon, parang nagsisisi na akong pinatira ko pa yan dito sa bahay ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Ayoko dyan sa anak mong panganay. Hindi ko naman apo yan eh. Hindi ko nga yan kadugo. Ma naman, anak ko po yung pinag-uusapan natin dito. Opo, hindi niyo siya katugo pero sa akin siya nanggaling. Hindi ko naman sinabi na hindi siya sa'yo nanggaling. Nandun na tayo sa anak mo nga yan. Pero nakakaubos pa rin kasi ng pasensya. Ay basta, ayoko na sa batang yan. Pag nakikita ko yan, naku, kumukulo talaga yung dugo ko. Kakausapin ko po yung anak ko. Itatanong ko po sa kanya kung totoo yung mga sinabi niyo. Sinasabi mo ba na sinungaling ako? Hindi naman po ganun yung ibig kong sabihin. O sige nga, anong ibig mo sabihin doon? Pagsasabihan ko po yung anak ko kung totoo man yung mga binibintang niyo sa kanya. Kasi higit kanino man kilala ko yung anak ko dahil ako po yung nagpalaki sa kanya. Eh di tanungin mo tapos kapag nagsinungaling, kanino nagmana? Sa ama niyang manloloko at mangiiwan. Ma, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. O di ba gano'n naman talaga magkadugo? Magkaugali? Kaya nga sigurado ako may pinagmanahan yung anak mo eh. At dun yung sa tatay niya nagmana. Magkaibang tao po ang anak ko at ang tatay niya. Hindi sila parehong masama. Tsaka ang bata-bata pa po ng anak ko para husgahan nyo, tawaging ganyan. Nanay din kayo, kaya sana alam nyo na nakakasakit yung mga sinasabi nyo. Nauna pa rin naman akong naging nanay sa'yo. Kaya wag mo nga akong pagmamalakihan dyan ha. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka na. Hindi naman po ako nagmamalaki sa inyo, ma. Wala pong ganun. Ipinalalabas mo talaga sinungaling ako eh. Ma naman eh. Naku, alam mo, isusumbong kita kay Winston. Sasabihin kong inaaway mo ako. Hindi ko po kayo inaaway. Kinakausap ko lang kayo ng mahinahon. Tapos kayo na yung nagsalita ng kung anong-anong hindi maganda dyan. O bakit? Wala na ba akong karapatang magsabi ng opinyon ko sa pamamahay na ito? Baka nakakalimutan mo ha? Bahay ko ito, Alona. Kayo nakikitira lang dito, kaya dapat umayos-ayos ka. Maayos po ako nakikisama sa inyo. At alam ko naman po ang lugar namin sa bahay na to. Ay mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Wala ka pang may pagmamalaki. Kaya ayos-ayusin mo yung ugali mo.
Hindi ko naman gustong humantong sa away ang simpleng pag-uusap namin ng biyenan ko, pero bilang isang ina, ayaw ko pong sinasaktan ng kahit na sino ang anak ko. Kaya nga may kaunting tampo ako sa kanya kasi nagawa niyang sigawan ng bata imbis na pagsabihan ito ng maayos. Doon ako napaisip, kung yun pa lang ba ang unang beses na tinatrato niya ng hindi maganda ang anak ko. Kasabay noon ay bigla akong kinabahan, pero ayoko namang mag-isip ng masama kasi nakikita ko yung kagustuhan niya na mapalapit sa anak ko noong unang buwan namin pagkalipat sa bahay nila Papa Dudut. Ilang araw din kaming hindi nag-usap ng biyenan ko, pero ako na rin ang lumapit sa kanya para mag-sorry kung may nasabi man akong masakit. Pero nagulat ako sa reaksyon niya. Palibasa, hindi yon ang inaasahan ko. Paano ba naman Papa Dudut, imbes na magpakumbaba at humingi ng dispensa sa mga sinabi niyang insulto sa amin ng anak ko, ay mas lalo pa niyang pinagdiina na ayaw na niya sa panganay ko dahil maarte raw, mahirap alagaan at higit sa lahat ay hindi naman nila kadugo. Simula noon ay hindi ko na pinalapit sa kanya ang anak ko. Pero nahihirapan ako dahil unti-unti nang nagkakalamat ang relasyon ko sa biyenan ko Papa Dudut. At napapansin na yon ni Winston ng mga panahong yon na hindi na nagiging okay ang lahat sa pagitan namin ng biyenan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasa 7 buwan na ako ng pagbubuntis noon at malaki na rin ang tiyan ko. Kaya hirap na rin akong kumilos sa bahay namin Papa Dudut. Hindi ko na tuloy mabantayan ang anak ko, lalo na kapag nagiging makulit siya at gusto niyang maglaro sa labas ng kwarto namin. Yung insidente kasi na sinigawan siya ng biyenan ko ay naulit pa ng kurutin naman siya nito sa braso dahil panay takbo sa bahay. Pero hindi ko kagad yon nakita kasi tinago pa ng anak ko at nakita ko na lamang kinabukasan matapos magkaroon ng pasa. Naiyak na lamang ako sa galit. Pero pinigilan ko ang sarili ko na sumabog dahil nare-respeto ko pa rin siya bilang nanay ng live-in partner ko Papa Dudut. Pero mas lalo akong naghigpit sa anak ko na huwag lalapit sa biyenan ko kasi baka masaktan na naman siya nito. Nang mapansin ni Winston na dinidisiplina ko ng ganon ang anak ko, syempre ay nagtaka siya at nagtanong kung bakit. Doon ko na nga sinabi ang mga nangyari. Ang akala ko ay makikisimpatya siya sa akin, pero nagulat ako ng sang-ayunan niya na tama lang daw ang ginawa ng nanay niya dahil malikot at makulit talaga ang anak ko. Sinabihan niya rin ako na mali na sinasagot ko ang nanay niya dahil matanda na ito at natural na mapikon nito sa anak ko dahil maiksi na raw ang pasensya nito. Hindi ko talaga alam ang isasagot noon kay Winston kaya nanahimik na lamang ako. Pero deep inside ay nagtampo ako sa kanya ng husto. Lumalabas kasi na parang wala siyang pakialam sa anak ko. At mas kinakampihan pa niya ang nanay niya. Doon ako nagsimulang magtanim ng sama ng loob sa kanilang mag-ina. At hindi ko na lamang namalaya na malapit na akong sumabog nang magpang-abot na naman kami ng biyenan ko, Papa Dudut. Sabi niya pinalo niyo raw siya ng walis tambu sa ulo. Kinapa ako, may bukol nga. Ano ba pinagsasasabi mo? Bakit ko naman papaluin ng walis tambu yung anak mo? Ewan ko sa inyo. Kasi hindi naman sinungaling yung anak ko. Ay, oo na. Pinalo ko nga. Nakakapiko na kasi ang batang yan eh. Ba naman? Bakit niyo sinaktan yung anak ko? Hindi ka ba nakikinig? Nakakapikon yung anak mo. Ano po bang ginawa ng bata para paluhin niyo ng walis tambo? Kamuntik lang naman yung mabasag yung mamahaling kong figurine na nakadisplay doon sa may TV. Para sa kaalaman mo ha,
1,250,000 ang presyo nun. Padala ng asawa ko nung birthday ko. Pero hindi pa rin po sapat na dahilan nyo para paluin nyo siya. Ang laki ng bukol sa ulo ng anak ko, Ma! Sus! Para bukol lang naman eh. Natural, magbubukol yon kasi natamaan. Pero gumagaling naman yan. Lagyan mo lang ng yelo. Huwag ka nga masyadong OA dyan, ha? Malayo yan sa bituka. Ako pa talagang OA? Anak ko pinag-uusapan dito! Bakit mo ba ako sinisigawan, ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ako sa pamamahay na ito. Hindi ko po nakakalimutan kung sino kayo pero sumusobra na kayo! Dinidisiplina ko lang naman yung anak mo. Magpasalamat ka na lang sa akin kasi hindi mo yan nagagawa. Tingnan mo tuloy, lumalaking spoiled ang anak mo. Kaya nga habang maaga, putulin na natin yung papatubong sungay niyan. Walang sungay ang anak ko! Kayo yung may sungay at puntot! Anong sinabi mo? Sumusobra ka na talagang babae ka, ha? Ginawa mo pa akong demonyo? Asahol pa kayo sa demonyo kasi pati bata pinapatulan nyo! Hindi lang ako sa bata pumapatol, pati sa buntis na matabil ang dila! Bitawan niyo ako, Ma! Aray! Tinuturuan lang kita ng leksyon para may tanda ka! Yan! Yan ang napapala ng masyadong mapapel! Akala mo kung sino ka? Hoy! Papaalala ko lang sa'yo, ha? Ako pa rin ang masusunod sa bahay na ito! Mapasalamat kayo! May respeto pa rin ako sa inyo! Kasi kung hindi, papatulan ko talaga kayo! May respeto ka pa talaga sa lagay na yan, ha? Kasi kung meron nga, sana hindi mo na ako kinumpronta! Alam nga namang hayaan ko na saktan nyo lang ang anak ko! Sige nga! Sinong ina yung gugustuhin na agrabeduhin yung anak nila? Kasalanan ng anak mo kung bakit siya nasaktan. Napakakulit! Napakatigas ang ulo! Malikot at maarte! Nakakairita! Hindi totoo yan! Galit lang kayo sa anak ko at ayaw nyo lang sa kanya kasi hindi nyo siya katugo kaya nag-iimbento kayo ng kung ano-ano bagay! Akala nyo siguro hindi ko kayo naobserbahan, no? Nakikita ko kung paano nyo tratuhin yung anak ko! Ayoko naman talaga dyan sa anak mo kasi sampid lang siya sa bahay na ito. Kaya nga sana isauli mo na yan sa pinanggalingan niya. Pinagsasasabi nyo, sa akin lang yung anak ko! Ah, ganon? O siya, sige. Halika rito at tuturuan ulit kita ng leksyon! Ma! Bitawan niyo ako, Yan, sabi! tingnan natin, ha? Kung hindi ka pa matutong lugar sa pamamahay na ito! Ma! Dinudugo po ko! Ha? Ay, teka, ano bang sinasabi mo? Ma! Dinudugo ako, Ma! Ay! Tumawag po kayo na tulong! Yung baby ko, baka mapano, Ma! Sandali lang at tatawag ako na sa klolo! Abot langit ang takot namin nang duguin ako pero buti na lamang at safe ang baby sa sinapupunan ko. Matapos akong dalhin ng biyenan ko sa ospital. Napa-half day naman sa trabaho si Winston at mabilis akong pinuntahan. Noong nalaman niya ang rason kung bakit ako dinugo ay nagalit siya sa akin kasi kasalanan ko naman daw. Masyado raw akong mainit sa nanay niya samantalang pwede ko naman daw na pagpasensyahan. Sinisisi niya pa ako kasi nilagay ko sa alanganin ang magiging anak namin. Pero sinabi ko sa kanya na dapat ay kausapin din niya ang nanay niya na huwag saktan ang panganay ko dahil lalayasan ko sila. Kitang-kita ko na namutla si Winston at lumambot ang ekspresyon ng mga mata niya dahil sa pagbabanta ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko rin alam kung bakit ko yon nasabi. Basta lumabas na lamang sa bibig ko. Pero wala naman akong planong gawin yon dahil wala rin kaming pupuntahan ng mga anak ko. Tapos ay wala rin akong kapera-pera, Papa Dudut. Hindi nagtagal, kabuwanan ko na at maluwalhati ko namang naisilang ang baby namin ni Winston. At katulad nga ng inaasahan, naghatid siya ng labis na saya sa pamilya namin. Masasabi ko na kahit papaano'y bumait naman yung biyenan ko sa akin at sa panganay ko, lalo na nga nang dumating na yung apo nila. Kaya lumambot na rin ang puso ko sa kanya. Masayang masaya rin si Winston sa pagdating ng anak namin. Sa katunayan, lagi niya itong karga, kinakausap at siya rin ang nag-aasikaso rito mula sa pagpapalit ng lampin, pagtitimpla ng gatas, pagpapadighay
at pagpapaaraw sa umaga. At kahit na noong nakauwi na kami sa bahay, mas naging hands-on dad si Winston sa bahay namin, Papa Dudut. Winston, bakit naman umiyak yung panganay ko? Pwede ba, Alona? Mamaya mo na lang ako kausapin. Kita mong pinapatulog ko pa tong baby natin. Yung tanong ko yung sagutin mo, bakit umiyak yung anak ko? Eh galing lang naman siya rito sa kwarto kasama nyo. Kulit mo naman eh. Sinaktan mo ba yung anak ko? Ano bang pinagsasasabi mo? Nagtatanong lang ako, wag mong masamain yun. Paanong di ko mamasamain? Halatang nang bibintang ka. Oo lang at hindi. Hindi ko naman siya sinaktan. Pinitik ko lang yung tenga niya. Eh di sinaktan mo nga. OA ka naman? Para pinitik lang eh. Sigurado ka bang pitik lang sa tenga yung ginawa mo? Inamula nga yung tenga ng bata tapos dinadaing niya na masakit. Bukod doon may bakat ng palo rin sa braso niya. Ay, napalo ko lang naman siya kasi malikot siya. Gulong ng gulong sa higaan, kitang natutulog yung kapatid niya. Paano ko nadaganan niya yung baby? Sige nga. Pero bakit kailangan mong paluin? Hindi ba pwedeng sawayin mo ng maayos? Pagsabihan mo, hindi saktan? Sinaway ko na yan. Ilang beses na nga pero para lang akong sirang plaka. Kaya di na ako nakapagtimpi. Napalo ko nung nagulat ako. Tapos napitik ko yung tenga nung sinabihan ako magsusumbong daw sa'yo. Sabi ko sige, kahit magsumbong pa siya sa tatay niyang bano. Bakit naman nasingit dito yung tatay niya, ha? Kasi tama si mama. Mana sa tatay niya yung panganay mo. Pareho silang siraulo. Ulitin mo nga yung sinabi mo sa anak ko. Alin ba dun? Yung bano o yung siraulo? Huwag ka nang magalit dyan. Totoo naman sinasabi ko. Saka kung hindi sa'yo nagmana ang anak mo, kanino pa ba? E di dun sa tatay niya. Alangan namang sa akin, e di ko naman yan kadugo. Akala ko pa naman tanggap mo na yung anak ko. Pero mali pala ako, Winston. Ay, pwede ba? Huwag mo na nga akong dramahan dyan. Di na yan uubra sa akin. Hindi ako nagdadrama. Masakit lang sa akin bilang nanay na hindi niyo gusto yung panganay ko. Akala ko kasi okay lang sa inyo na kasama natin siya rito na walang issue. Pero bakit naman biglang ganyan? Hindi ko rin alam. Basta habang tumatagal, na-realize ko na hindi pala magandang ideya na kasama natin siya rito. Ayaw sa kanya ng mama ko. Ayaw ko rin sa kanya. Ano gusto mong gawin ko kung ganon? Hindi ko alam. Pero kung pwede lang, doon na lang siya sa tatay niya. Tutal, magulang pa rin naman niya yun. At saan ko namang lupalop ng daigdig hahanapin yung tatay niya? Sige nga! Simula nung malaman ng hudas na yun na buntis ako, ang bilis na wala. Kung gusto mo, ibalik mo dun sa bahay ng auntie Maring mo. Tama, doon na lang siya. Gusto naman siya ng auntie mo eh. Baka nga namimiss na nun yung apo niya. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Palagay mo hahayaan kong mawalay sa akin yung anak ko? Baka nakakalimutan mo. Meron din tayong sariling anak. Sige, mamili ka. Yung panganay mo, yung pamilya natin. Huwag mo naman sa akin gawin to. Huwag mo naman akong papiliin. Eh di wag ka rin magreklamo kung paminsan-minsan nasasaktan namin yung anak mo. Ay, aga-aga kakabad trip naman. Mabuti pa magpapaaraw muna kami ng baby natin. Alis dyan, harang-harang ka sa daan. Pagkalabas ni Winston sa kwarto ay humahagulhol ako ng iyak. Hindi ko na kasi kinaya ang sitwasyon at pakiramdam ko ay sasabog yung dibdib ko. Dahil sa nangyari, ilang minuto ang nagdaan ay pumasok sa kwarto ang panganay ko at tinanong kung bakit ako umiiyak. Doon ko na siya niyakap ng mahigpit at panay ang pagbanggit ko ng sorry sa kanya kasi wala akong magawa sa sitwasyon namin. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay wala akong kwentang ina dahil hinahayaan ko lamang na saktan nila ang anak ko. Napakabata pa niya para pagdaanan ng bagay na yon, Papa Dudut. Habang tumatagal ay halatang halata na paborito sa bahay namin ang anak kong bunso. Laging itsapwera ang panganay ko kaya naman nalulungkot ako. Ako na lang yung umaalo sa kanya kapag pakiramdam niya ay walang nagmamahal sa kanya.
Lagi kong sinasabi sa anak ko na mahal siya ni Mama. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta kami ni Winston ay nagkabati rin naman kami pagkatapos kong magtampo sa kanya ng ilang araw. Kung sa pagiging tatay lang naman sa baby namin ay masasabi kong mabait at responsable siyang ama, Papa Dudut. Pero wala na talaga siyang kaamor-amor sa panganay ko kaya nahihirapan at nasasaktan ako sa sitwasyon. Pero ang lubos na bumabagabag sa akin ngayon ay ang pagpupumilit ng parents ni Winston na magpakasal na kami sa lalong madaling panahon, Papa Dudut. Sana po ay matulungan ako ng mga kabarangay natin at kapwa ko nanay kung ano ang dapat kong gawin. Mahal ko naman po si Winston kung pag-uusapan ay pagmamahal at gusto kong bumuo ng pamilya na kasama siya. Pero mahal ko rin po ang panganay ko. At ayokong mawalay siya sa akin sakaling magpakasal na kami ng live-in partner ko. Neto kasing nakaraang gabi lang, inopen up na naman sa akin ni Winston ang kagustuhan niya na pabalikin kina Auntie Maring ang anak ko para doon tumira, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko at sana po ay mapayuhan ninyo ako at ng mga kabarangay natin kung ano ang mga bagay na dapat kong i-consider. God bless po sa inyong istasyon and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay, Alona. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.